Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan, ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino, babatikusin ang mga salot sa lipunan, pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng mga masugid nating taga-subaybay, maaari po kayo mag-text sa 0915-258-4091. O maaari din po kayong magpadala ng sulat troniko, tuklasin natin at yahoo.com kung may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan. Maaari din po kayo mag-iwan ng comments sa ating mga social media pages, ang atin pong BDT Radio Production na YouTube account at syempre gayon din ang atin pong FB page. Maaari din po niyong bisitahin ang ating Himpilan Katipunan channel. At syempre, ngayon ay 1 oras na naman po tayo magtatalakayan. This time, kakaiba po ang ating pag-uusapan dahil nalalapit na po ang barangay election, no? Pero hindi po tayo nagpo-promote ng mga tatakbo. Ang ipopromote po natin ay yung pong ano ba dapat ang trabaho ng trabaho po mismo ng ating mga barangay captain, mga punong barangay at yung ating iba pang nanunungkulan katulad ng mga kagawad at SK, no? Mga SK chairman at ang kanyang mga miyembro po sa konseho. Well, alam niyo po ang atin pong panauhin ngayong araw pong ito ay minarapat ko pong hingin ang kanyang oras, ang kanyang panahon dahil
ito po ay siya po actually ay isa pong inspirasyon sa marami po sa kanyang mga kabarangay. Dahil kilala po natin ng atin pong Uragon na kababayan mula sa Huban, Sorsogon, ay maituturing pong rags to riches, no? Pero maganda mamaya tutuklasin natin mula sa kanya paano ba ang naging buhay niya bago bago siya pumasok sa pagnenegosyo at ano ang nagtulak sa kanya kung bakit pasukin niya ang pagnenegosyo sa halip na kumbaga ay mamasukan na lamang sa trabaho, no? At alam nyo, nakakatuwa po ang ating panauhin ngayon dahil bukod sa pagiging negosyante, alam nyo po ba na 11 taon din siyang nagsilbi sa komunidad. Bagaman hindi siya opisyal ng barangay, napaka-aktibo po ng taong ito. In fact, siya po ay pangulo ng Ramawil Neighborhood Association Incorporated sa loob ng 8 taon. At ito pong Ramawil na to na Neighborhood Association ay actually yan po ay ang lawak po niyan ay nasa 9.6 hectares po. Sa Makatwid, yung lahat po ng komunidad pong yan ay nandun po sa mismong ganyang kalaking lupa. So, mamaya alamin natin ano ba itong Ramawil Neighborhood Association din. At alam niyo po ba, siya ay hindi lamang po basta negosyante, aktibo sa komunidad, isa rin po siyang makadiyos. Dahil aktibo po siyang kasapi ng Nuestra Señora de la Paz Parish Pastoral Council sa loob ng 8 taon. Siya po ang nangalaga at naging kasangkapan upang maitayo at mapaganda ang mismong chapel po ng Nuestra Señora de la Paz. Lupong tagapamayapa ng Barangay Payata sa loob ng 5 taon. At ngayon ay isa na sa council o konseho ng Ina ng Lupang Pangako Parish Pastoral Council. Well, di ko na po patatagalin dahil baka marami pa akong masabing kung ano-anong magagandang katangian niya. Siya po ay walang iba kundi si Jose Razul Hanoras. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po sa iyo, Ating mga tagapakinig. Oo, nako, tuwan-tuwa po ako dahil alam kong busy-busy ka, pero binigyan mo ng pagkakataon na ikaw ay makapanayam ko. Pero siguro balikan ko lang, no? Sino ba si Jose Razul Hanoras bago siya naging isang negosyante? Nagsimula po ako bilang isang boy, naging tagapamahala, at higit sa lahat parang ako sa akin umiikot ang isang negosyo ng aking naging amo sa loob ng halos 3 dekada. Doon ako halos lumaki na sa kanya kasi 14 years old ay nasa kanya na po ako. At isa lang po naging amo ko, si Celia Reyes ng taga Marikina po siya. So, ibig sabihin, ang loyalty, nandun ang loyalty mo sa kanya, no? Dahil sabi mo nga, isa lang ang naging amo mo. Pero, bakit ka napunta? Kasi sabi mo nga, naging boy ka, naging tagapangasiwa ka, pinagkatiwalaan ka nitong Celia Reyes. Paano kang naging isang negosyante at bakit mo naisipan na pasukin? Ano ba yung trabaho mo before, bukod sa pagiging houseboy, ano pa yung ibang ginagawa mo nun na nagdulot sa'yo o nakaisip ka na magnenegosyo ako ng ganitong klase? Kasi marami kang pwedeng gawing negosyo. Why handbag? Bakit ladies bag? Okay. Actually po, kaya kung bakit ko yun parang doon ko natutunan o doon ko nasimulan, minsan pag wala sila po, nasa abroad, ako po ang talagang tagapagpatakbo ng kanyang gawaan kung tawagin namin, kanyang negosyo ng handbags. So ba't pa ako lalayo po at bakit kailangan ko na, doon na po ako nahasa eh. Sa edad kong 15 taon, nasa kanya na po ako. Tumigil lang po ako sa kanyang pagsiservisyo nung ako po ay nakapag-asawa at nagkaroon na po ng anak na kailangan din namin kalingain. Kaya experience ko sa pagiging sa handbags ay naandun po. Hindi ko man inakal pero lahat halos ako na po ang namamahala. Yun po. So ilang taon kang naging tauhan ni Celia Reyes mula sa Marikina? Halos may higit o kumulang na mga 20 years, nasa kanya po ako. Nako, matagal din ha. So ibig sabihin 2 dekadang karanasan at kaalaman ang
nagpahasa sa'yo sa paggawa ng handbag. Tama ba ako? Opo, ito talaga po parang sabi ko nga hindi man ako sadyang nakapag-aral, hindi man ako ang eksperyensya ko ang nagbigay sa akin ng katatagan kung bakit yung hanap buhay ko hanggang sa ngayon ay andirito pa rin. Ano po ba ang sekreto para maging isang matagumpay na negosyante? Una, siyempre disiplina sa paggamit ng pera at siyempre tiyaga. Siyempre ang ganyan naman talaga po at tuklasin mo rin po kung saan nagmumula ang pinakang the best na para produkto, tuklasin mo rin na para maging maayos ang produkto mo at kailangan mo i-develop. Kahit na meron ka ng maganda, papagandahin. Yun ang pinakang the best. So, ibig sabihin patuloy na pinag-iigi, hindi lamang yung hitsura na panlabas ng produkto ninyo, kundi mismong kalidad ng Yes. handbag na ginagawa ninyo. Tama po ba ako? Opo, yun po talagang dapat. Mm-mm. Para active tayo kahit papano. Well, actually po, Mr. Anoras, kayo po ay syempre sikat na sikat rin po kayo pagdating sa pagseserbisyo sa ating mga kabarangay, sa ating mga kababayan, ano, lalo na. Bagamat hindi eleksyon, parang normal na sa'yo na tumutulong ka at alam ko marami kang mga kinabibilangan ng mga foundation na tinutulungan mo o tumutulong ka para matulungan mo rin yung mga kapwa mo barangay. Bakit may ganito kang klase ng pag-iisip? Actually, kasi mahirap po. Ako ay nagmula sa isang mahirap na pamilya. So naranasan ko yung kung paano ko nakikita yung pinagdaanan ko. So ayaw ko rin naman na minsan andito na ako kahit papaano, may meron na po naman kahit papaano na itatabi at hindi naman ho talaga sadyang kuan. At ako naman po ay isa lang po naging bunga ng aming pagsasama ng aking misis. Sa totoo lang po, isa na po yun sa siguro naging dahilan kung bakit kailangan mong umabot sa pagiging ganito kasi disiplina mo pati sa pamilya mo hanggang ganun kailangan mo po yun. Disiplina, yun talaga yung sekreto, no, ng pagiging isang matagumpay kahit sa anong karera, no, Mr. Opo. Oo. Ikaw ay Pangulo ng Ramawil Neighborhood Association. Bakit po na itatag itong Ramawil Neighborhood Association? Actually, yung Ramawil Neighborhood Association ay napakatagal na po. Kami po ay mga maralitang na naninirahan dito, informal sector kami, at nilalakad sana namin po ito sa panahon ng mga ilang administrasyon na po. Actually po ito, nakakuha na po ito. Bali, ipo-purchase na po ng direct namin sa city para mapunta po sa amin ang lugar na aming kinatitirikan ng aming mga kabahayan at ito sa tulong na rin po ng ating butihing mayor, Joy Belmonte. Sa kanya po kasi ang naging inisyatibo niya is walang informal sector sa Quezon City na. Lahat na halos ng mga nandito sa mga informal sector, lalo na higit sa lahat sa Payatas, ay medyo parang napagtuunan niya na mabili niya ang lupa at maipamigay sa kanyang mga constituent. At isa na rin po ako doon. Actually, yun ang matagal na naging namin na halos 4 na dekada namin inilalaban ng lupang ito para mapunta sa amin, kung kahit na kaninong administrasyon, yun at yun po. Kaya kahit papano, naging matatag at naging kaaya-aya na ang mukha ng Ramawil 9.6 ngayon. At may kalinawan na po. Yun po. Nakakatuwang malaman yan, ano, at talagang mapalad kayo dahil sa pamamagitan ng ating mahal na mayor ng Lungsod Quezon na si Joy Belmonte, ay nakakatuwang isipin ng isang alkalde na katulad niya ay nakakapag-isip na magkaroon ng kapanatagan yung mga residente, lalo na sa Barangay Payatas at sa buong Quezon City, no, para sa mga informal settlers. Ibig sabihin, may puso siya para sa mga mahihirap. At malaking bagay yan. Pero alam mo, sa totoo lang, sa aking karanasan, marami kasing mga asosasyon o samahan na minsan nasisira dahil sa pera, 'di ba? Maraming nawawala na lang, kumbaga parang maganda sa simula yung layunin
na katulad ng iniisip mo, pero yung continuity. Pero knowing that you already in service bilang Pangulo ng Ramawil Neighborhood Association, masasabi kong isa ka na ring matatag na leader dahil 8 taon. 8 years is hindi yan madali, hindi yan basta-basta. Ibig sabihin talagang pinagkakatiwalaan ka rin ng mga miyembro mo dyan sa iyong organisasyon, Mr. Hanoras. Opo, at sige, higit sa lahat po kasi kaya kung bakit halos isa lang ang organization dito kung tutusin. Napakalaki nito, dapat hindi lang isang organisasyon ang dapat na namamahala nito. Nagtiwala sila na sa pamamagitan ko. Actually, sila ay hindi pa nagsisimulang magbayad ng kanilang mga membership. Lahat po yan ay tulong kong ginagampanan hanggang sa may rehistro ang aming organisasyon, sa DSUD, sa city. Kasi medyo mahirap po talaga na manghihingi ka ng mga dues, at saka marami pa na tungkol sa kaperahan. Alam mo, sa totoo lang, siguro doon na rin na naging matatag kung bakit halos ayaw nila na ako'y umalis sa pagiging presidente, ibinibigay ko na po sa iba. Kasi kung ko po, marami na pong presidente na dumaan sa Ramawel, sa mga organisasyon na itinatag dito sa amin, dito sa Upper Tres, sa nasasakop ng 9.6. Sa wakas, kami po ang kahit papano naging maganda rin naman ang panamin standing kahit papano. Yun lang po. Maraming salamat. Nakakatuwa dahil mapalad kayo dahil kumbaga parang sana nga kasama ako dun sa 9.6 pero mukhang hindi Nagtanong na ako dun sa local government sa tawag dito sa Urban Poor Affairs dati pero ngayon iba na kasi ang tawag sa kanilang departamento. But anyway, ikaw rin ngayon ay kumbaga matagal ka ring nangasiwa nitong Nuestra Señora de la Paz at alam ko na meron ka ring bukod sa napaganda mo, napatayo mo ng mas mahusay ang mismong chapel na ito, ay gusto ko lang malaman kung ano pa yung ibang mga activities mo dito sa Nuestra Señora de la Paz. Meron ka bang mga tinutulungan na mga mahihirap na pamilya sa iyong komunidad? Actually, nagsisimula nga po ako ng ganito na parang naisip ko, lalo na ngayong pasukan, talagang kinukuhan ko yung sarili ko na sana yung mga bata kahit papano mabigyan ko. Hindi man lahat ng bata matulungan ko. Kapag taranasan ko po na wala akong sapatos. Kaya naging dahil nga po yung isang namin, nakilala ko na nag-donate sa akin. Bakit hindi kaya gawin ko itong proyekto? O kaya magiging puwan ko na para makatulong sa mas nakakarami. Alam ko naman na medyo sa panahon ngayon, lalo pag nagpapasukan, sabi ko kung ako man ay naandito man ako hanggang sa mga panahon na kaya ko pa makatulong, siguro mas maganda. Yun na po ang naiisip ko sa panahon ngayon. At si Nostra naman, nung panahon naman hindi naman nakakaya. Actually, nagsisimula ang Nostra nang hindi kaya nang ipagawa. Oo. Pero pinunduhan ko yan. Pinunduhan ko ng almost halos 1 milyon na po ang bago na maging maayos ang aming chapel. Medyo nakakabisita mo. Magugulat ka kung gaano nakaayos kahit pa paano. May kulang pa man pero siguro sa pangayon kasi bilang dating PPC ng Kwampo, ng Nostra, ako po ay nagkuhan sa kabuuhan, naging Paris PPC ako ngayon. Year na po ako sa Ina ng Lupang pa. So, ibig sabihin, mas tumaas pa yung antas ng mo pagdating sa kumbaga sa mga gawain sa simbahan. Hindi na lang pang chapel. 'Di ba? Pero nakakatuwa dahil biruin mo yung ganyang klase ng pag-iisip ay nakakatuwa dahil unang-una makikita mo yung commitment. Yan kasi ang napaka-importante yung commitment ng isang tao sa kung ano man yung
nag-text yung ating mga kababayan na nanonood ngayon. Ikaw ba bilang malalim na ang iyong karanasan sa pakikisalamuha sa mga tao at nakita mo na yung kahirapan ay talagang nandyan, hindi nawawala. Kung ikaw ay isang opisyal ng ating pamahalaan, sabihin na natin sa barangay level muna, ano ba dapat meron nakatangian ang isang kapitan o ang isang opisyal ng pamahalaan o ng barangay para nang sa ganun ay maramdaman ng tao yung pagmamalasakit mo sa iyong kapwa kabarangay? Ang una, alamin mo kung ano yung talagang pangangailangan ng ating nasasakupan. Kasi minsan, hindi naman kailangan yun ang ipina-priority. Dapat priority mo parati kung paano natin sila maiabot o maiangat ang kanilang kabuhayan, saka siyempre yung kanilang paninirahan. Matatag ang kanilang paninirahan at ang kabuhayan, number 1 po yun. May paninirahan na ng matatag, hindi na sila mga informal settler. Tsaka paghahanap buhay, kung paano natin sila matulungan. Number 1 talaga yun naman ang talagang magkasunod Para umangat ang ng isang komunidad, una, katatagan sa kanilang paninirahan. Pangalawa, hanap buhay na hindi na kailangan lumayo pa. Yun ang kailangan natin po. Bilang tayo po ay nasa lungsod Quezon, medyo malaki na po ang angat ng kahit papano sa ngayon sa pamumuno ng ating butihing barangay captain, Manny Gorin, ay naging maayos. Una, mga daanan, saka yung mga basic services. Dapat yung tama po na tinutukoy ng isang mamumuno ng isang napakalaking barangay, Payatas. Oo, nako. Alam mo, nalalapit na ang eleksyon na pambarangay, no? Kung ikaw ba pala rin, ikaw ba may planong tumakbo at kung ikaw ba pala rin anumang posisyon niya na naiisip mo ano yung unang-unang gagawin mo? Puro siyempre kung ako man po ay tatakbo man po ako ng bilang isang kagawan ng barangay, dapat may puso ka na dapat mong ipairal kung paano natin mapapaayos ang ating barangay. Siyempre, bilang kagawad, dapat alam mo kung ano ang iyong posisyon. Ikaw ay tagapaggawa ng batas na pwede nating ipatupad at resolution na kapangangailangan ng ating constituent. Yun po ang isang katangian dapat na ikaw ay may puso sa mas nakakarami, hindi yung iilan. Kasi the way na kailangan natin yung mga maliit, dapat naiintindihan mo kung anong pangangailangan ng mga maliliit natin na kabarangay. Yun po ang kailangan. Batid natin na actually kung titignan mo ang Barangay Payatas noon at ngayon, napakalaki ng pagbabago na nangyari. Mula sa nakilala ng marami na ang Barangay Payatas ay tapunan ng mga pinapatay, tapunan ng basura. Ngayon, kakaiba na ngayon ang itsura. Hindi na katulad na dati na mabaho, maputik ang lugar. Ngayon talagang makikita mo ang pagbabago, malaking pagbabago. Pero sa paggawa ng batas sa barangay, ano ang nakikita mong pinaka magandang para sa kabuhayan ng ating mga kabarangay sa Payatas? May naiisip ka bang pwedeng magandang simulan para sa pangkabuhayan ng mga taga-Payatas? Kasi katulad ngayon, very supportive. Tumutulong mismo ang alkalde ng Quezon City na si Mayor Joy Belmonte sa mga informal settlers para mapasa kanila o matiyak yung katatagan ng paninirahan ng mga residente. Pagdating sa kabuhayan, ano yung naiisip mo na pwedeng maging batas ng barangay o panuntunan ng barangay para may kabuhayan ang mga residente? Yung kakayanan Mm-hmm. at paano matutulungan. Sapagkat ganito po yun, ang isang pagninegosyo, alam naman natin na napakahirap. Kaya nga kung para sa akin, dapat yung mga maliliit na negosyo, dapat medyo kahit na sabihin natin sa
Quezon City, dapat bigyan nila ng konting pabor. Ang akin lang gusto ko po na ihain kay Mayor na kung isang maliit na nagsisimulang negosyo, dapat hindi naman nila yung mga taxes na mga city tax, halos kailangan naman natin kahit papano, hindi man niya i-pull yung kanya, magbabayad din naman po ng mga taxes. Pero habang nagsisimula ang isang negosyo at depende sa kanyang kakayanan, lalo na sa kanyang pamumuhunan, ay medyo pababain ang kanyang taxes. Hindi naman sa hindi magbayad. Ang importante po kasi, pag mababa ang taxes, kahit papano po, hindi naman nahihirapan ang ating mga maliliit na nagninegosyo. Kasi kailangan po natin may negosyo po alam mo, pag nagsimula ang isang ganito pagkakataon, unang-una, kailangan tuklasin mo rin po kung ano ang kakayanan, ano ang kaya at ano ang pwede natin ipasok sa mga kabarangay natin na hanap buhay. Halimbawa, katulad ng pananahi, may kakayanan ba sila? Ano bang kakayanan nila? Kaya ba nilang manahi? Damit, marami po actually. Kung ako lang po ay papalarin talaga sa ganitong pagkakataon, yun ang una kong dapat tuklasin. Ano ang mga kakayanan? Lalo na yung mga kababaihan. Number one, parang gusto ko sila maturuan kung paano magsimula at paano matuto, maghanap buhay na hindi lang dapat iniaasa natin sa ating mga kabiyak. Kasi kung titingnan mo kahit papaano, saka ikuan lang natin, idisiplina lang. Sapagkat minsan kasi pagkaganyan, marami tayong papasukin na paghahanap buhay. Unang-una, nagiging maluho. Kailangan po talaga sa totoo lang. Kailangan natin disiplinahin. Dapat kung ang ginagastos mo nang wala kang hanap buhay, 50 pesos magiging 50 pa rin. Hindi yung lumaki na, nagiging tayo parang ay malaki na, may kita na ako na malaki na rin ang gasto. Paano tayo aasenso kung ganyan ang pananaw? Magandang tip yan kasi kumbaga yung iba sabi nga nila ubus-ubos biyaya pag wala nakatunganga, 'di ba? Yun ang kasabihan. Yan na nga po naman yan ang babaguhin natin na sitwasyon at saka siyempre pagdisiplina sa kanila. Iyon ang kailangan. Hindi naman natin kailangan diktahan sila na ganito. Pero dapat may ikukuhan sila. I-guide mo sila kung paano. Ganun lang naman. Tama. At pabor ka ba na kasi sa laki ng populasyon ng ating lugar ay napaka-ige o sabihin na natin karamihan sa mga residente ng Barangay Payatas ay talagang nagbabiyahe pa ng malayo para lang pumasok sa trabaho. Yung iba nating mga namamasukan. Pabor ka ba na magkaroon ng mga malalaking tinatawag dito? Hindi malalaking mall, kundi parang meron siyang tinatawag natin na parang katulad ng Commonwealth Market, 'di ba? Na maraming nagnenegosyo doon na mga taga-Commonwealth din. Minsan kahit hindi taga-Commonwealth nandoon. Pero dito ba sa Barangay Payatas may naiisip kang ganung uri ng negosyo bukod dun sa pwede ring ipasok na negosyo yung sinasabi mo ng pananahi? Kasi pag sinabi nating may partnership yan with TESDA, 'di ba? Para dun sa mga hindi nakapag-aral at sa mga nakapag-aral naman ay pwede ring ibang klase ng tinatawag nating pagnenegosyo siguro, 'di ba? May naiisip ka ba na pwede na magkaroon tayo ng isang malaking palengke diyan para hindi nalalabas mismo ng Commonwealth Market within Barangay Payatas ay meron ganon para hindi na masyadong nagiging malaking minsan makikita mo yung volume ng taong lumalabas, nagbabiyahe. Talagang grabe, makikita mo naman di ba? Yung hugos ng tao kada umaga at yung uwian ganun din, parang hindi maputol-putol. So naiisip mo ba na magtayo ng sariling mga malalaking palengke mismo, kahit na isang malaking palengke lang within Barangay Payatas? O sabihin natin mga malalaking tinatawag nating mga shopping malls diyan sa ating barangay? May naiisip ka bang ganon? Yung audio mo nawala. Oo.
Nawala yung audio. Sige. Yan. Okay. Go ahead. Hawak pa naman ang mga lupang bakante sa Barangay Payatas. Actually, meron na pong binabalak. Sa ngayon po ay meron na pong magiging grocery na malaki. Pwede ko ba sabihin? Isang malaki. Hindi naman. Sige, si Pure Gold actually, meron na po siya sa Group 6. Group 6, nandiyan na po, may malapit na siyang buksan. Siguro mga food chain. Kasi kung titingnan mo naman, karamihan naman natin mga estudyante, nakakatulong doon kahit papaano. Actually, talagang tama po na talagang kailangan natin na may isang palengke, na hindi na dapat pumupunta sa Commonwealth o hindi na nakikipagsiksikan. Ibabargain natin kay Mayor kung baka sakaling mapagbigyan at merong malaking maibibigay na lote para sa isang maayos at magiging magandang pamilihan na para yung isang komunidad ay hindi na lumalabas para mamili sa kung saan. Kung natin maikwan yan. Actually, resolution lang yan, ihingi ng pwesto. Alam naman natin, pag naging kagawad ka, through resolution, iaakit. Para pakpan. Oo. At saka maganda rin yan na ang Barangay Payatas mismo ay magkaroon ng direktang pakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture, sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o sa Philippine Coconut Authority. 'Di ba? Ako, suggestion ko lang naman yon. Medyo nakikita ko lang na para kumbaga may direct access tayo from the farmer mula sa mga magsasaka natin sa iba't ibang bansa. Let's say in Luzon mismo, may mga farmer organizations dyan na pwede tayong tulungan ng Department of Agriculture at babagsakan na lang yung ating mismong itatayong palengke dyan sa Barangay Payatas nang sa ganon ay hindi rin mahal yung mga bilihin, hindi ba? Pangalawa, maganda rin siguro na mas patatagin pa natin, makipag-ugnayan din tayo sa Cooperative Development Authority o CDA nang sa ganun ay magkaroon din ng puhunan ang ilan nating mga kababayan, no, mga kabarangay natin para magkaroon sila ng hindi lamang tindahan, kundi sabihin na natin na kapag nakapagpatayo tayo ng isang malaking palengke sa Barangay Payatas, ay magkaroon din sila ng puhunan sa pamamagitan ng tinatawag nating kooperatiba. Mas matibay ito, mas maganda ito na nakikita kong magiging epektibo dahil mas huhugos ang tulong. Hindi lamang tulong na pinansyal, kundi tulong din na pangkaalaman on how to manage ang isang negosyo, di ba? At bukod diyan, malaking bagay yan para mas makita natin na yung ating mga kababayan ay maging isang entrepreneur. Parang katulad mo na isang matagumpay na entrepreneur, 'di ba? Siyempre po, actually talagang kailangan po talaga po 'yan. Siguro in a long run, maaabot natin ang pangarap na 'yan. Bakit hindi? Kung tayo nga talaga 'yun ang sinasabi nga natin, ang pag-asa natin yung dapat na gawin natin. Paano natin makukuha yung mga maliliit na nagninegosyo kaysa mamimili sila doon sa palengke kung direkta na mismo diyan, iba na po ang kwan. Malilisin na una yung transportation. Yeah. Makikita natin na malilis mo lang ang transportation from 200 every day. Malaki na pong tulong yun doon sa nagninegosyo at hindi na magiging mataas ang siguro bilihin niya kasi kung doon mismo babagsak. Halimbawa, may taga-labas tayo na magiging, o kaya taga-loob na mamimili sa labas. Yung meron tayong negosyante dyan na kailangan natin, tayo mismo ang direktahan, mamimili sa labas. At hindi na ng palengke para lumabas at doon pa mamili. Kung halimbawa, merong ganun talaga, malaki ang diferensya na magiging presyo ng bawat commodities na kakailanganin ng ating mga kabarangay. Nako, ako samot dalangin ko 'yan, Mr. Hanoras, dahil gagamitin ko marahil dahil ako ay isang taga-Barangay Payatas din at gagamitin ko ang pagkakataon na meron tayong mga resources na tinatawag
mga koneksyon sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan upang nang sa ganun ang ating pangarap ay mangyari at makatulong tayo sa mga kapwa kabarangay natin. Kasi kung busog ang tao, busog ang sikmura ng tao at mahusay ang kanyang pamumuhay, ang kanyang tirahan, matatag ang kanyang paninirahan, sa tingin ko naman ay magpapatuloy yung pagiging mapayapa, magkakaroon tayo ng mapayapang komunidad, 'di ba? Maiiwasan yung mga illegal na negosyo, 'di ba? Dahil ano pang hihilingin nila? Nandiyan na ang negosyo, ang kabuhayan, nandiyan na rin yung mahusay na tahanan, 'di ba? At least talagang ang mga bata, ang pamilya nila, yung mga anak nila ay makakapag-aral, mapapaaral nila at mabibigyan nila ng mahusay na kinabukasan, di ba? Pagka ganyan po ay talagang yan na nga po ang sinasabi natin. Hindi lang natin dapat isang pangarap, dapat isang matupad na pangarap. Kasi ang pangarap hindi naman nawawala yan sa isang mga taga-barangay Payatas. Sana nga po yung nasa ating mga kaisipan na makipagtulungan at pagtulungan. Actually, Kat, meron akong kaugnayan sa Simbayanihan. Pwede ko na sabihin siguro ito. Bilang ako ay coordinator ng Simbayanihan. Actually, gusto kong ilibaba na dito sa Barangay Payatas yung kadiwa. Oo. May kailangan na po. Kaya lang, ayaw naman ng aming kasama na sa palengke mismo sila. At least mga 100 meters ang layo doon sa palengke. Kasi mas mura po talaga siya. Ang kadiwa na lalabas dito sa Barangay Payatas. Gusto lang po na ipakwa na talagang project din naman ating butihing Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ay ipag-ugnayan sa mga local farmers na sila mismo magtitinda. Kung kinakailangan nga po, yun na nga po ang nakikita ko. Baka kung hindi ko naman may pasok sa barangay kasi dapat aprobado ng ating butihing kapitan kung ano man ang aming layunin na mag-iikot ang kadiwa o kaya magbibigay mas murang halaga ng mga paninda at saka yung mga bilihin lalo sa lahat pangangailangan ng ating mga kabarangay. Tama ka doon. Isa rin, actually, yan ang maganda yung naiisip mo etong Simbayanihan, yung pagkakaroon ng kadiwa, no? Actually, ito ay napaka-epektibo na tulong sa ating mga kababayan. Dangan nga lamang talagang meron tayong mga tao, ilang tao, mga nagnenegosyo o sabihin na nating mga ilang opisyal ng pamahalaan natin na parang mas kinakatigan pa o mas gusto pa nila na nahihirapan yung ating mga kababayan. Sa halip na, tama yung sinabi mo kanina dapat kapag ikaw ay isang opisyal ng pamahalaan, iniisip mo ang kabutihan ng pangkalahatan at hindi ng iilan. So every time, minsan, madalas naman ito nangyayari, na kapag ang iniisip mo ay kabutihan ng lahat, madalas hindi ka popular. Hindi ka popular. Dahil kalaban ka nung mga tinatawag nating oligarko, quote-unquote, 'di ba? Pero, tandaan natin, ang tao, gising na ngayon, dahil sa social media, natututo ang tao, lalo na kung pinapaliwanagan, at mas nakikita nila na mas effective. Ibig sabihin, epektibo at talagang naiibsan yung kanilang kagutuman. Ang pagkakaroon ng kadiwa na umiikot, parang katulad dati, di ba, may rolling hills na kadiwa, di ba, yun yung umiikot sa buong barangay, ay malaking tulong yan sa mga kapwa natin Pilipino na maliit lang ang kinikita. Di ba? Anyway, sa huling bahagi ng ating palatuntunan, gusto ko lang bigyan ka ng pagkakataon na baka meron kang mga nais na panawagan sa ating opisyal ng pamahalaan, baka mga challenges, mga suliranin na hindi na kaya ng iyong kapasidad bilang isang sabi na nating normal na Pilipino na nasa komunidad lang na nangangailangan ng tulong at suporta ng lokal na pamahalaan o ng mas mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Nasa iyong pagkakataon. Nawala yung audio. Okay. Okay. Nawala. Bakit nawala yung audio?
Okay. Okay, wait. Wala siya. Okay, habang inaayos ang atin pong ang audio po ni Ginoong Razul Hanoras. Yan, ayan na. Naririnig na kita. Okay, sige po. Ganito po kasi, una kong ipinapanawagan sa ating butihing mayor, yung pagkakaroon ng isang parang paniwala ko kailangan ng maliliit na negosyante is yung mapababa lang ang tax. Actually, at city, medyo mataas ang tax. Kailangan lang na yung mga magsisimula ng mga ganitong pagkakataon ay siguro ibaba lang ang kanyang city tax. At sa ating national government siguro, number one, papaano ba magkakaroon kami ng isang malaking palengke na pagsisimulan. At saka siyempre, una may palengke nga kami, mahal naman ang aming paninda, lalabas pa rin ang aming mga taga rito sa loob ng aming barangay. Di ba po? Kasi ang number one natin talaga, tama yung sinasabi natin na hindi na dapat lalabas ang ating mga kabarangay para maghanap buhay o magnegosyo. Kung dito naman may magkakataon tayo. Number one lang naman na dapat iisipin natin yung kung ano ikakabuti ng ating komunidad. Sapagkat pag maayos ang pamunuan, maayos ang sistema, maayos na pamilihan, maayos lahat. Kasi makikinabang po ang mga maralita. Number one po, yan po ang number one kong iniisip. Yung mas higit na maliliit ang kinikita. Yung lalo na yung mga minimum, actually kung mababawasan yung pamasahe, malaki na yun. Pag lalabas pa, isipin mo mamamasahe siya ng almost 100 o 200 pa babalikan. Malaking kabawasan po kung dito mismo sa amin, sa Barangay Payatas, magkaroon ng ganyang mga hanap buhay. Kung ano man ang hanap buhay nila, alam naman natin ang karamihan ng mga yan is more on construction. Dapat matuto naman din tayo na pag may construction, mabigyan natin ng tulong ang mga taga rito na may priority naman natin na yung mura at saka yung maayos na pamumuno talaga kailangan natin. Thank you, Ginoong Jose Razul Hanoras. At ako'y natutuwa dahil katulad mo, malayo ang gusto kong marating ng ating barangay. At sabi nga, hindi ako naniniwala doon sa ipinaglalaban ko ang Payatas kahit sa mga science and technology community, no? Kasi minsan tinitignan nila pag may mga pag-aaral sila dito, ang nakikita nila ay basura. So, noon pa man, matagal pa, ay sabi ko sa kanila, hindi ang buong Payatas, hindi porke doon ang tapunan ng basura, ay lahat ng mamamayan doon, mga residente doon, ay nabubuhay sa basura. Dahil sabi ko, ako mismo ay taga Payatas, pero hindi ako nabubuhay sa basura. Pero ganun pa man, hindi ko naman po minamaliit yung ating mga kababayan. Ang sinasabi ko lang, huwag nilang maliitin ang mga residente ng Barangay Payatas. Dahil marami pong mahuhusay na tao, marami pong magagaling na tao, at may mga angking galing ang ating mga kabarangay. Kailangan lang ng pagkakataon, kailangan lang ng avenue, ng tulong, talagang tunay na tulong ng ating pamahalaan. At talagang natutuwa ako, Mr. Hanoras, dahil iba ang iyong kaisipan kumpara sa mga nakikilala nating mga politiko na nagpapapogi lang at makikita mo na talagang yung ibang mga opisyal ng ating barangay ay para lang makakuha ng boto ay nakikipag-inuman na wala namang magandang wala namang magandang ginagawa para sa komunidad, lagi lang nagpapasikat. So tanggalin na po natin yung maging matalino po tayo sa lahat po ng mga residente po ng iba't ibang barangay, hindi lamang po sa Payatas. Magpakatalino po tayo ngayong panahon ng eleksyon. Dahil ang taong iboboto natin pagdating ng eleksyon ang siyang huhubog ng ating barangay. Kung magkamali po tayo ng pagpili sa mga opisyal ng ating barangay, ang unang-unang may kasalanan ay tayo, hindi ang ibang tao, dahil nadaan tayo sa pakyut,
nadaan tayo sa pogi, nadaan tayo sa pera. Kaya mag-isip po kayo, dahil yung katumbas pong pera na ibibigay sa inyo, iaabot sa inyo 500, 1,000 piso, ang kapalit ilang taon na pagpapahirap sa inyo. Yan po ang tandaan po ninyo. Maraming salamat sa iyo, Ginoong Razul Hanoras, at sana po hindi ito ang una at huli na ikaw ay bahagi ng palatuntunang ito. Kung may nais kang ibahagi sa amin na impormasyon, mga balitang magbibigay inspirasyon sa ating mga kabarangay at sa maraming tao sa buong mundo, bukas ang palatuntunan ng tuklasin natin para sa iyo. Okay po, magandang gabi po sa lahat ng tagapagkikinig. Ako po ay nagpapasalamat sa isang pagkakataon at sana ito nga po ay isang daan ng ating mga pangarap na matupad. Kung ano man ang aking mithiin ay akin na pong isinasa itaas yan. Kung ako talaga ho ipapala rin para sa kanya, ako yung makapagsilbi sa aming komunidad. Sinilbihan ko na ang talagang pwede, yung sabihin na nga natin ako ay isang makadiyos, at syempre isa, makakakalikasan. Kalikasan ang nagbubuhay din sa atin. So isa pa yun ang aking adhikain yung mga yan. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you so much. Napakabilis po ng oras. 1 oras na naman po ang nakalipas. Katulad ng layunin ng palatuntunang ito, patuloy nating tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kaalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na 1 oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel, nakaagapay nating technical staff na si Ver Archivido at syempre sa ating mahusay at tapat na serbisyo publiko na panauhin po ng nakapanayam natin ngayon na walang iba kundi si Ginoong Jose Razul Hanoras. Kami po ay pansamantalang magpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan niyo po kami sa loob ng 1 oras. Dito pa rin sa ating palatuntunang tuklasin natin hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin natin hanggang sa muli. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores.
Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hill Spa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hill Spa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hill Spa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019.